Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ngayon ay ang Reckoning of Times, ang episode 48. Genesis chapter 11 verse 15. Si Shelah ay namatay sa edad na 433. Si Isaac dito ay 78. Si Jacob ay 18. Sa previous topic ay ang episode 47 na si Father Shem ay 576. Si Shelah ay 430, si Eber ay 400. Si Abraham ay namatay sa edad na 175 sa taong 2024 year count katumbas ng 1976 BC. Si Isaac dito ay 75, si Jacob ay 15 sa taong 2024 year count katumbas ng 1976 BC. Ang pagkuha naman dito ay para malaman kung tama ito. Ang year count plus BC ito yung year count BC. 2024 plus 1976 is 4,000. Ito ang pag-check kung hindi na naliligaw ang mga bilang na ito. At hindi nagtatapos dito sa pagbabangga ng mga taon. Ito na ang pagbabangga ng mga taon. Kung kaya dito sa 2024, ang 2024 dito, ito ay katumbas ito ng 2024, katumbas ito ng 1976. Ito siya. Kaya hindi lang ito nagtatapos dito sa makukuha yung 4,000, kundi mula sa year 1 hanggang sa 4,000 or 4,000 hanggang 180. O kaya ito na pagbabangga ng mga taon. May katumbas siya, ang year count, may katumbas siya na BC, year BC dito. Kaya sa episode 48, ito si Isaac dito ay 78. Dito sa episode 47, siya ay 75. O kaya may 3 years na interval gap. So, lahat ito plus 3. Plus 3. Ang 75 ni Isaac plus 3 ay 78. Ito namang 576 plus 3 is 579 kay Father Shem. Ito plus 3 lahat. So, ito siya plus 3. Si Shelah 430 plus 3 is 433. Namatay si Shelah sa edad na 433 sa taong 2027 year count. Katumbas niya ay 1973 BC. Si Shelah dito, para i-check natin kung tama ba ito. Si Shelah dito ay sinilang sa taong 1594. Ay 8D structure yung sinundan nito. Ito yung 8D structure. Ang 1594, dito lang ang 1594. Dito si Shelah, ang plus sign, ito yung sinilang si Shelah plus sign. O kaya ang layo dito, ito sa 8-day structure, ito yung 2027 minus 1594, 433. Tama lang dito na 433 namatay si Shelah. At sa BC kukunin, ang 2027 katumbas ng 1973 BC. At ang 1594 katumbas ng 2406 BC. So ang 2406 minus 1973, 433 years si Shelah nang mamatay. At dito rin makikita, itong 1594 dito, 1594 hanggang ito yung pang 2000 dahil ang first 1,000 years ang 7th day. Ito ang first 1,000 years. So 1,000 pag nabuo itong cycle na ito hanggang dito sa gitna, ito naman ang pang 2,000 kung kaya dito ang 1594 hanggang 2,000 ito siya. Ang 1594 hanggang 2,000 ay meron siyang 406 na ang kanyang edad. Sa pagkatapos dito sa 1594 hanggang dito sa 2000 ng 8 day, pagtapos ng 8 day, meron na siyang 406. At dito naman sa 9th day, sa topic ngayon, dito ang 2000, tapos na ang sa 8 day. So ito yung 2000 para sa 9th day. At ang mabuo itong one cycle na ito naman yung pang 3,000. So, from 2000 to 2027, ito sa topic ngayon, 2027, 2000 to 2027, ito, 2027, meron siyang 27 years. Kaya ang 2027 minus 2000 is 27 years. Para makuha ang buong edad ni Shelah, ang 406 niya doon sa 8th day na nagmula dito sa 1594 sa 8th day
meron siyang 406, at meron siyang 27 naman. 27 naman dito sa 9th day. Kung kaya ang 406 plus 27 is 433. Tugma lang din ang edad 433 si Sela nang mamatay sa taong 2027 katumbas ng 1973 BC. Tama lang na si Sela ay dito sa nakasulat sa Genesis chapter 11 verse 15, si Sela ay namatay sa edad na 433. Si Isaac dito ay 78, si Jacob ay 18. At ito yung 9th day structure, tapos na ang 8th day structure. So ito yung pangatlong pink. Ito yung 9th day sa first, ang 15 naman sa second. Ito yung 3 years dito sa pangatlong pink. Ito yung pang 2027. Dito lang ang topic ngayon. Dito sa my chart of generation table na ginawa ko, dito ang topic ngayon dito sa 78 si Isaac, 18 si Jacob. Dito lang. 18 si Jacob, 78 si Isaac. Wala na si Abraham. Wala na rin si Terah. Si Terah wala na, si Nahor wala na rin. Si Sirog wala na, si Rio wala na. Si Pilig wala na, si Iber. Ito si Iber sa 403. 403 si Iber. At 433 dito namatay si Sela sa edad na 433 si Sela. O kaya dito, sa previous topic ko na episode 47, ipinakita ko kung paano ma-fill out itong mga species na ito. Kaya dito, ipapakita ko rin kung paano i-fill out sa taas naman hanggang dun sa bilang ng taon sa dulo. Dito, pinutol ko ang pag-fill out dito, pag-fill in. So dito ako mag-umpisa ngayon hanggang taas. Medyo matagal, medyo madugo-dugo ito ng konti. O kaya sa 433, ito yung gamitan ko ng roller to para roller na papel. Ito yung si Sela. Ang 433 ni Sela plus tong 35 ni Arphaxad nang isilang si Sela. Ang 468 ni Arphaxad i-add tong 111 ni Father Shem nang isinilang si Arphaxad. Ito laging factor itong plus the other one was born. The age of someone when the other one was born. So, ang 468 ni Arphaxad, i-add tong 111 ni Father Shem nung isinilang si Arphaxad. Ito naman ang answer niya, 579. Ang 579 ni Father Shem plus 492 si Father Noah, dahil siya ang kasunod kay Father Noah. Ito si Japhet, si Shem, at si Ham. Dahil generation tayo, ang kasunod na generation ay si Father Shem dahil ito lang ang may kumpletong mga bilang. At ang Japhet at si Ham ay sumusunod lang. Dahil sa umpisa lang sila nagbibigay ng kanilang mga edad, ngunit dito na kay Father Shem ang dumidiretso. O kaya dito sa 579 ni Father Shem, plus 492 si Father Noah, nung isinilang si Father Shem. Si Father Noah dapat dito ay 1071, ngunit namatay siya sa 950. Ito na yon. Ang 1071, i-add itong 182, ang sunod ni kay Father Noah si Father Lamik. I-add itong 182 ni Father Lamik, nung isinilang si Father Noah. 1253. Ito kay Father Lamik. Ang 1253 dito, plus 187 si Father Methuselah, nung isinilang si Father Lamik, 1440. Ang 1440, plus tong 65 ni Father Enoch, nung isinilang si Father Methuselah, 1505. Mula sa 1505, i-plus tong 162 ni Father Jared, 1667. Ito yung time sequence. Ito naman sa kabila ang generation sequence. So, sa 1667, i-plus tong 65 ni Father Mahalalel, nung isinilang si Father Jared, 1732. 1732 ang time sequence. Ito yung bilang na ng taon sa panahon ni Father Mahalalel. So, ang 1732, i-add tong 70 ni Father Kina nung isinilang si Father Mahalalel. Ito ay direct generation sequence na. So, direct generation sequence, ito naman ang direct time sequence is 1802. Ang time sequence. Ang 1802 time plus 90 si Father Enos nung isilang si Father Kenan, 1892. Dahil 1802 plus 90, so 1892. 1892 plus 105 si Father Seth, nung isinilang si Father Enos. Ito yung 1997. I-add itong
130 ni Father Adam, dahil ang siya ay 130 nung isinilang si Father Seth, ngunit ang kanyang 100 ay bilang na sa 6th day, doon pa sa unang pagbibilang. O kaya nabuo na ang 6th day, kaya 30 lang nabibilang sa 7th day. Ito ang structure niya noon. Kung kaya ang kanyang 100, ang 130 si Father Adam, isinilang si Father Seth. Kung kaya ang kanyang 100 ay nabibilang na sa 6th day. 30 lang binibilang dito sa 7th day hanggang sa dumating na dito sa 8th day. 8th day structure, 9th day structure, ito yung topic ngayon, ang 9th day structure. At dito lang, sa 9th day structure, dito lang sa 2027. At dito naman sa chart of generation table, ito na ang 2027. Ito, ang 2027. Ito yung 1997 ng time ni Father Seth plus 30 sa 2027. Dito lang. Hanggang dito na lang muna. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo. Ang bugtong na anak ng Diyos. Ang manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.